Hingi ko lang po ang inyong opinion dito sa nawawalang yung beauty queen na si Miss Camilo na sinampahan na raw ng CIDG ng kaso na kidnapping and serious illegal detention. Ang tanong ko po dito, Attorney Vidal, paano tatayo sa korte ito kung sasabihin lang serious illegal detention and kidnapping kung wala naman pong maipresenta na individual or body to say na di po ba pwedeng sabihin ng defense lawyers na how can we, my client, be charged, Your Honor, of kidnapping and serious illegal detention when the individual is not in our possession? Paano ito? Parang medyo mahina yata, Attorney Vidal. Sa aking palagay, talaga namang medyo napakahirap kasi serious illegal detention, ibig sabihin po, meron kang taong hindi mo pinalabas at wala kang karapatan na ikulong siya sa mga... Kaya po, dapat po ay merong magsasabi na talagang kinidnap o ikinulong ng laban sa kanyang kalooban. Kaya medyo napakahirap po kung circumstantial evidence lamang ang magiging basihan ng pagpapile ng kaso na yan. So dapat may proof of life, ika nga, na talagang kinidnap siya or illegally detained. Tama ho ba? At siya magsasabi, Congressman, na na talagang ako ay kinidnap at wala siyang karapatan na ikulong ako. Yun. So, para rin pong sa kidnapping. So, ibig sabihin nito, Attorney, these charges will not stand in court against the suspect, against the policeman who is the boyfriend and two other associates. So medyo mahirap tumindig sa korte ito. Opo, mahirap pong tumindig sa korte kasi hindi po natin pwedeng pangunahan ng korte. Ngunit ang masasabi ko lang po ay ang file po kasi ng kaso sa ating batas ay probable cause lamang sa prosecutor's office. Ano po ba yung probable cause? Kung there is a reasonable reason or there is a reasonable reason na ang tao na kina-charge mo ay baka siya ay may ginawang crime. Yun po ang probable cause sa ating batas. Kaya pwede pong magsampa po ng kaso. Pwede pong umakyat ang kaso. Ngunit nasa korte na lang po kung paglabas nila ng ebidensya, ang korte na ang magsasabi na hindi guilty or not guilty. Pero sa ngayon po ay pwede pong masampahan yan ang kaso dahil probable cause nga lang po ang ating but what I'm saying, Attorney Alice, medyo mahina. It's not airtight yung kaso laban doon sa mga suspect, allegedly the boyfriend who is a cop and two others, because of course the court will say, the judge will ask the prosecutors, di ba, paano nyo nasabi na nasa kustodiya nila, nasa kanila yung victim? Sasabihin ng defense lawyer, wala ba ebidensya ba kayo? Ang nasabi lang hearsay na sumakay sa kotse, duguan, transfer. Di po ba, Attorney Alice? So parang medyo mahina. Tama po yun. Kaya lang po, baka po may DNA exam na ilabas. O kaya, kung pa DNA, kung sa bahay o sa lugar na pinagtulungan ay merong may basihan na makita dapat nila ang lugar kung saan ikinulong. At doon ay makita ang DNA ng nawawalang beauty queen at ng inaakusahan. At ganun din po ang mga testigo na talagang ipinasok doon. May dalawang testigo na na nagsalita, attorney. So pag tagpiin lahat itong circumstantial evidence na ito, pag lumusot yan, maglalabas ng warto para sa korte. Parang ganon. Yes po, pwede po 'yun. Yun po ang ating maging basihan. Kaya dapat po kung saan lugar pinulong o pinatay o anuman, kung saang lugar po nangyari at nakuhanan ng DNA o ebidensya at nakita doon na mayroong basihan na nandoon ang dalawang taong ating dinidemanda at ang beauty queen, pwede po yun. Siguro po circumstantial evidence. Ang circumstantial evidence naman po ay 2 o 3 bagay na
pwedeng pagdugtong-dugtongin na Oh, po yun upang magkaroon ng ating masasabi na talagang merong krimen na nangyari. Yung pong statement, yung pong testimonya ni Miss Camilon na nakipag-usap doon sa asawa ni Major. O, yung huli yata ito na gusto niya nang humiwalay dito kay Major. Pwede bang gamiting ebidensya din yun? Ano? Oral. Pwede po. Oral evidence. Circumstantial evidence po yun na may motibo. Pwede din yun. Motibo po yun kung bakit niya gagawin yun. Pero hindi po yun masasabi na yun ebidensya na may ginawa siyang krimen. Alright. Okay.